Sinulid ng Gagamba by Ryunosuke Akutawa. Minsan, isang araw, Na naglalakad mag-isa ang Panginoong Buddha sa tabi ng pampang ng lowa ng lotus sa paradise. Ang mga lotus na namumukadkad sa lawa ay pawang busilak na puti, tulad ng mga hiyas na walang bahid dungis. At mula sa ginintuan nilang puso, walang humpay na bumubulusok ang di maipaliwanag na tamis ng bango sa buong himpapawid. Malamang na umaga na noon sa paradise. Maya-maya, huminto ang Panginoong Buddha sa tabi ng lawa at sumilip sa mga dahon ng lotus na nakatabon sa ibabaw ng tubig at nasilayan ang tanawin sa ibaba. Sapagkat sa ilalim ng lawa ng lotus na iyon ng paradise, nakalatag ang pinakailalim ng hell. At sa malinaw na tubig na parang kristal, ang mga tanawin ng ilog Sanzu at bundok ng mga karayom ay kitang-kita, wari pinagmamasdan sa isang salamin. Doon, sa pinakailalim ng hell, natanaw niya ang figura ng isang lalaking nagngangalang Kandata, na nagpipilit kumawala, kasama ng iba pang makasalanan. Ang Kandata na ito ay isang tanyag na magnanakaw na nakagawa ng maraming kasamaan. Pagpatay ng mga tao, pagsusunog ng mga bahay. Gayunman, sa kanyang buhay, may nagawa siyang isang mabuting gawa. Ito ay nung minsang habang dumaraan sa isang masukal na kagubatan. Natanawan niya ang isang munting gagamba na gumagapang sa tabi ng daan. Agad na itinaas ni Kandata ang paa upang durugin ito. Subalit, hindi, bigla niyang naisip. Kahit maliit, nilalang din ito na may buhay. Ang kumuha ng buhay nito ng walang sapat na dahilan, anuman ang mangyari, ay kalunos-lunos. Kaya hindi niya pinatay ang gagamba at iniligtas ang buhay nito. Habang minamasdan ng Panginoong Buddha ang eksena sa hell, naalala niya na minsang iniligtas ni Kandata ang isang gagamba at ipinasya niya na bilang ganti sa nag-iisang mabuting gawa na iyon, ililigtas niya ang lalaki mula sa hell kung kakayanin. Sa kabutihang palad, nang tumingin siya sa malapit, sa isang dahon ng lotus na mala-esmeralda ang kulay, nakita niya ang isang gagamba ng paradise na naghahabi ng maganda nitong sinulid na pilak. Dahan-dahang hinawakan ng Panginoong Buddha ang sinulid ng gagamba at sa pamamagitan ng dalisay na puting mga bulaklak ng lotus, ibinaba niya itong tuwid pababa sa pinakailalim ng hell, sa kalayuan. Ito si Kandata, sa pinakailalim ng lawa ng dugo ng hell. Lumulubog at umaahon, kasama ng iba pang makasalanan. Saan man tumingin, balot ng matinding dilim. At kapag may tila lumutang ng malabo mula sa kadilimang iyon, ang mga nakakatakot na karayom ng bundok ng mga karayom ang kumikilang. Isang kaparangan na hindi mailarawan. Bukod pa, ang paligid ay kasing tahimik ng libingan, at ang tanging maririnig ay ang mahihinang buntong hininga ng mga makasalanan. Ito ay dahil ang mga nahulog dito ay walang dudang lubos na pinanghina ng iba't ibang pagpapahirap ng hell.
Ubus na pati ang kanilang lakas para sumigaw. Kaya, maging si Kandata, ang tanyag na magnanakaw na iyon, na nasasakal sa dugo ng lawa ng dugo, ay nagpumiglas lamang, tulad ng isang halos patay na palaka. Ngunit, sa isang sandali, walang ganang inangat ni Kandata ang kanyang ulo at tumingala sa kalangitan sa itaas ng lawa ng dugo. At, aba, sa gitna ng katahimikan ng dilim na iyon, mula sa napakalayong kalangitan, isang iisang manipis na sinulid na pilak ng gagamba. Warit takot na makita. Bumaba, kumikinang, makinis, diretso sa itaas niya. Nang makita ito, kusang pumalakpak si Kandata sa galak. Kung kakapit siya sa sinulid na ito at aakyat hanggang sa kanyang makakaya, tiyak na makakatakas siya mula sa hell. Hindi lang iyon, kung sasuwertehin, baka makapasok pa siya sa paradise. Kung ngayon, hindi na siya ipapaakyat sa bundok ng mga karayom, ni hindi na rin siya ilulubog sa lawa ng dugo. Sa ganitong pag-iisip, agad na hinawakan ni Kandata ang sinulid lang gagamba ng mahigpit gamit ang dalawang kamay at nagsimulang umakyat lang buong lakas. Dahil sa pagiging isang tanyag na magnanakaw, sanay na siya sa ganoong mga gawa mula pa noong una. Gayunpaman, ang layo sa pagitan ng hell at paradise ay libu-libong liga, at gaano man siya kasigasig umakyat, hindi niya madaling mararating ang itaas. Matapos umakyat ng sandali, sa wakas ay napagod si Kandata at hindi na niya kayang umakyat pa kahit isang pulgada. Kaya naman, dahil wala siyang pagpipilian, nagpasya siyang magpahinga sandali. At habang nakabitin sa gitna ng sinulid, tumingin siya sa malayo sa ibaba. At aba, hindi nawala ng saysay ang kanyang matinding pag-akyat. Ang lawa ng dugo kung saan siya naroon kanina ay ngayon, nang hindi niya namamalayan, nakatago sa kalaliman ng dilim. At ang nakakatakot, malabong kumikikinang bundok ng mga karayom ay nasa ilalim na rin ng kanyang mga paa. Kung ipagpapatuloy niya ang pag-akyat sa ganitong bilis, ang pagtaka sa hell ay maaring maging hindi inaasahang madali. Si Kandata, na ang mga kamay ay nakapulupot sa sinulid ng gagamba, ay humalakak. Nagawa ko! Nagawa ko! Gamit ng tinig na hindi niya nabanggit sa loob ng maraming taon, simula nang narito siya. Ngunit bigla, napansin niya na malayo sa kanyang ibaba, sa sinulid ng gagamba, hindi mabilang na makasalanan ang sumusunod sa kanya. Nagmamadaling umaakyat, tulad ng walang tatapusang prosesyon ng mga langgam. Si Kandata, nang makita ito, ay nilukob ng pagkamangha at takot. At sandali siyang nanatiling nakanganga, tulad ng isang hanal. Tanging ang kanyang mga mata lang ang gumagalaw. Paano kaya kakayanin ng manipis na sinulid ng gagamba na ito, na tila halos hindi kakayanin ang sarili niyang bigat? Ang bigat ng napakaraming tao. Kung sakaling maputol ito sa gitna, kung gayon siya, na pinakamahalagang nakaakyat na ng napakalayo, ay babagsak ng patiwarik pabalik sa hell na pinanggalingan niya. Nakakakilabot ang ganoong pangyayari. Gayunman, habang iniisip niya ito, daan-daan at libu-libong makasalanan ang gumapang mula sa ilalim ng madilim na lawa ng dugo. Nagsisiksikan at buong tiyagang umakyat sa maningning na sinulid ng gagamba sa isang linya. Kung hindi siya kumilos ngayon, tiyak na mapuputol ang sinulid sa gitna at sabay-sabay silang babagsak.
Doon, sumigaw si Kandata ng malakas. Hoy! Kayong mga makasalanan! Akin ang sinulid ng gagamba na ito! Kaninong pahintulot ang ginamit ninyo para umakyat? Bumaba kayo! Bumaba kayo! Sa mismong sandaling iyon, ang sinulid ng gagamba na dati buo at matibay ay biglang naputol ng may matalas na pop mula sa kinabibitayan ni Kandata. Kaya naman, wala nang nagawa si Kandata. Sa isang iglap, habang tinataboy ang hangin, umiikot na parang trompo, siya ay sumalampak ng patiwarik sa kalaliman ng dilim, naglaho sa paningin sa isang iglap. Ang tanging naiwan ay ang sinulid ng gagamba ng paradise, mahinang kumikinang, nakabitin ng maikli sa gitna ng himpapawid sa isang kalangitan na walang buwan o bituin. Nakatayo ang Panginoong Buddha sa tabi ng pampang ng lawa ng lotus sa paradise. Mahinahong minamasdan ang buong sunod-sunod na pangyayaring ito. At nang lumubog si Kandata tulad ng bato sa ilalim ng lawa ng dugo, nagpakita siya ng malungkot na mukha at muling nagsimulang mamasyal ng walang patutunguhan. Ang walang pusong pagnanais ni Kandata na makatakas mag-isa sa hell at ang pagtanggap niya ng kaparusahan na akma sa pusong iyon at ang pagbagsak niyang muli sa kanyang orihinal na hell. Ito, sa paningin ng Panginoong Buddha, ay sadyang kahabag-habag. Gayunman, ang mga lotus ng lawa ng lotus ng paradise ay hindi nagbigay pansin sa ganong mga bagay. Ang kanilang malahiyas na puting bulaklak ay malumanay na yumayanib sa paligid ng mga paa ng Panginoong Buddha. At mula sa ginintuan nilang puso, walang humpay na bumubulusok ang di maipaliwanag na tamis ng bango sa buong himpapawid. Malamang napalapit na ang tanghali sa paradise. Sa A Shoujo Spins Another Age, inihahatid namin sa inyo ang mga obra maestra ng panitikang Hapon, isinalin sa 25 wika, bawat linggo. Mangyaring mag-subscribe at mag-like upang suportahan kami.